Magandang buhay sa mga minamahal kong mag-aaral sa ikalimang baitang. Bagong araw, bagong kaalaman. Handa na ba kayo? Kung kayo'y handa na, isang heart naman dyan. Ako nga pala si Sir Don, ang inyong guro sa araw na ito, na nagsasabing ang mga katutubong Pilipinong nakipaglaban sa kolonyalismong Espanyol ay dapat pahalagahan. Ang ating aralin sa araw na ito ay mula sa pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto, ang napapahalagahan ang mga katutubong Pilipinong lumaban upang mapanatili ang kanilang kasarilan. Mga bata, bago ako magpatuloy ay magbibigay muna ako ng ilang paalala. Ang mga paalalang ito ay magsisilbing gabay sa inyong pag-aaral. Una, i-comment ang present, guro, at paaralan. Pangalawa, ihanda ang mga kagamitan na gagamitin sa inyong pag-aaral. Pangatlo, maging magalang sa inyong mga comment at iwasan ang pagpo-post ng mga stickers. Pang-apat, i-comment sa comment box ang mga katanungan kung may nais linawin sa aralin. Panglima at higit sa lahat, ihanda ninyo ang inyong sarili upang mag-aral ng mabuti. Mga bata, halina at magbalik-aral tayo sa mga nakaraang aralin. At sagutan natin ang action ko, hulaan mo. Una, pagtanggap. Pangalawa, pakikipaglaban. Pangatlo, pagtakas. Pang-apat, pagtutol. At panglima, pakikipaglaban gamit ang panulat. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikiisa sa ating gawain. Tamang lahat ang inyong mga kasagutan. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Ngayon naman ay matutunghayan ninyo ang pagtugtog ng sukisok ng aking mag-aaral na si Justin Way at Jan Angelo Abrenica. Tara at panoorin na natin.
Maraming salamat Justin Way at Jan Angelo Abrenica sa inyong napakagandang pagtugtog ng Sukisok, ang isa sa mga awitin ng mga Igorot. Ngayon naman ay dadako tayo sa ating aralin ang pagpapahalaga sa tagumpay ng mga katutubong Igorot laban sa mga Espanyol. Tara at panoorin natin ang video na aking inihanda. Pagpapahalaga sa mga Igorot. Ang mga katutubong Pilipino ay mapayapang namumuhay sa iba't ibang bahagi ng bansa na may maunlad na paraan ng pamumuhay. Ang kapayapaang ito ay biglang nagbago nang dumating ang mga mananakop na Espanyol. Ninais ng mga Espanyol na sakupin at mapamahalaan ang buong bansa, maging ang bulubundukin ng Cordillera. Hindi naging madali ang pakikibaka ng mga katutubong Pilipino laban sa mga Espanyol. Sa kabila ng kakulangan sa makabagong kagamitan sa pakikipaglaban, ay hindi nagpadaig ang mga Igorot sa puwersa ng mga Espanyol. Ang kabundukan ng Cordillera ay isa sa mga lugar na hindi napagtagumpayang sakupin ng mga Espanyol. Matatagpuan ang Cordillera sa hilaga ng bansa. May 6 na lalawigan ang Cordillera Administrative Region, ang Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga at Mountain Province. Naninirahan dito ang mga Igorot na nahahati sa iba't ibang etnolinguistiko tulad ng mga Ibaloy, Isneg o Apayao, Kangkanae, Kalinga, Bontok at Ifugao. Ang mga katutubong ito ay nabubuhay sa biyaya ng kalikasan tulad ng pagsasaka, paghahabi ng tela, pagnganganga at marami pang iba. Ano ba ang katangian ng mga Igorot? Ang mga Igorot ay kilala sa pagiging masipag, matatag at tapat sa kanilang pinagmulan. May ugali din silang hindi basta-basta hinahayaang makuha ng iba ang kanilang mga namana o nakuhang kayamanan. Mahalaga din sa mga Igorot ang kanilang kinagis ng pananampalataya at tradisyon. Mayaman sila sa kultura at paniniwala. Upang mapanatili ang kalayaan at kultura ng mga Igorot, ay nagsagawa sila ng rebelyon tulad ng Rebelyong Igorot ng 1901. Ito'y isang malawakang pagkilos ng iba't ibang pangkat ng mga Igorot upang labanan ang sapilitang konbersyon sa Kristyanismo. Mahigpit nilang tinutulan ang tangkang pagpapasailalim sa kanila sa Kristyanismo. Rebelyong Itneg mula 1625 hanggang 1627. Ito ay ang pagpilit ng mga Espanyol na talikuran ang kanilang katutubong paniniwala. Ano nga ba ang naging bunga ng pakikipaglaban ng mga Igorot? Sa pagsusumikap ng mga Igorot na ipaglaban ang kanilang kalayaan, ay napanatili nila ang kanilang relihiyon at kinagis ng paraan ng pamumuhay at tradisyon hanggang sa kasalukuyan. Bakit dapat nating pahalagahan ang mga Igorot? Una, ang kanilang pagpapahalaga sa kanilang nakagis ng kultura at paniniwala
ay hindi nawala hanggang sa kasalukuyan. Pangalawa, ipinakita nila ang kanilang pagkakaisa at katapangan upang mapangalagaan ang kanilang nasasakupan. Pangatlo, ang kanilang paninindigan sa mga nais nilang patakaran at pagsuway sa mga bagay na sa tingin nila ay hindi akma sa kanilang pangkat. Pang-apat, ipinakita ng mga Igorot ang kanilang galing sa pakikiligma laban sa mga mananakop upang mapanatili ang kanilang kalayaan. Ngayon, masasaksihan ninyo ang mga kasagutan ng ilan sa aking mga nakapanayam kung paano mapapahalagahan ang mga Igorot na nakipaglaban sa kolonyalismong Espanyol. Ayon kay Sir Zane Blancaflor, mapapahalagahan ang mga Igorot sa pamamagitan ng pag-alala o paggunita sa kanilang kabayanihan, sa patuloy na pagbibigay ng mataas na pagkilala sa mga Igorot, hindi lamang bilang minorya. Maipapakita ang paggalang sa mga Igorot sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanilang mga paniniwala, pagbibigay respeto sa kanilang gawi, kultura at tradisyon, at pagpapakita ng pantay na pagtingin sa kanila. Ito ay ayon kay Ma'am Rochelle Gonzalez. Ayon naman kay Sir Ricardo Obilio, maipapamalas ang pagpapahalaga sa mga Igorot na hindi nagpatinag sa kolonyalismong Espanyol sa pamamagitan ng paggalang sa kanilang paniniwalang panrelihiyon at kultura. Ayon naman sa aking mag-aaral na si Princess Jaira Bordas, mapapahalagahan natin ang mga Igorot na nakipaglaban sa kolonyalismong Espanyol sa pamamagitan ng pagbibigay ng respeto o paggalang sa kanila at pagmamalaki sa mga ginawa nilang kabayanihan at kabutihan para sa mga Pilipino at sa bansa. Mapapahalagahan natin ang mga Igorot sa pamamagitan ng pagsasabuhay at hindi paglimot sa kanilang mga nagawa at naiambag sa ating bansa. Gayon din ang pagrespeto sa kanilang paniniwala at pag-alala sa kanilang nagawang kabayanihan. Ito ay ayon kay Yancy Misha Muring. Mga bata, nagustuhan nyo ba ang video na aking inihanda? Kung nagustuhan nyo, isang heart naman dyan. Tandaan din natin mga bata, ang pagpupunyagi ng mga Igorot na labanan ang kolonyalismong Espanyol ay dapat nating pahalagahan. Ngayon ay dadako naman tayo sa pangwakas na gawain. I-comment sa comment box ang tama kung wasto ang sinasaad ng pangungusap at mali kung hindi. Una, ang katapangang ipinamalas ng mga Igorot ay dapat nating kilalanin at pahalagahan. Tama. Pangalawa, ang napanatiling kultura ng mga Igorot dahil sa kanilang pakikipaglaban sa kolonyalismong Espanyol ay di dapat panatilihin at pagyamanin. Tama o mali? Mali. Pangatlo, ang ginawang kabayanihan ng mga Igorot na ipagtanggol ang kanilang kalayaan at kultura ay ating isapuso. Tama
o mali? Tama. Pang-apat, ang pagkakaisa ng mga igorot upang labanan ang kolonyalismong Espanyol ay dapat nating ipagmalaki. Tama o mali? Tama. Panglima, ang pagtatanggol ng mga igorot sa kalayaan ay ating isapuso at gawing inspirasyon tungo sa pagkakapantay-pantay at pagkakaisa sa kasalukuyan. Tama o mali? Tama. Maraming salamat mga bata sa muli niyong pakikisa sa ating gawain. Tamang lahat ang inyong mga kasagutan. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. At para naman sa inyong takdang aralin, sagutan ang Module 7. Ngayon ay dadako tayo sa itanong mo kay Sir Don. Ang ating katanungan ay mula sa Silvestre Lazaro Elementary School. Paano po may papakita ang pagpapahalaga sa mga igorot na nakipaglaban sa kolonyalismong Espanyol? May papakita natin ang pagpapahalaga sa mga igorot na nakipaglaban sa kolonyalismong Espanyol sa pamamagitan ng paggalang sa kanilang mga paniniwala at kultura. Maaari din nating tangkilikin ang kanilang mga produkto. Sana ay nasagot po mga bata ang inyong katanungan. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, ay maaari niyong itanong sa inyong guro sa inyong follow-up lesson. Nagpapasalamat ako sa mga sanggunian tulad ng Kayamanan 5, Bayanihan 5, Lahing Kayumanggi 5, at iba pa. Mga bata, ang lagi ninyong tatandaan, sa araling panlipunan, bida ang kabataan. Dahil kayo ang pag-asa ng bayan. Maraming salamat at mabuhay.